ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong nga aga. Yen bantayan, yen sunod, yen tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sa Miyerkules, October 29, 2025. Ako ang inyo tagbalita Hope Tarchante kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaron sa mga headlines. RDRRMC Operation Center ipaidalom sa Blue Alert status sa pag-observe sang tigkalalag. Pagbaligya sang bulak sa selebrasyon sang Undas nagsugod na. Meat kag fish section sang Iloilo Terminal Market ginbuksan na. Market vendors may pila ka panawagon sa Iloilo City Government sa pagbukas sang gin-rehabilitate nga super kag Central Market. Hugot nga pagpatuman sang clearing kag no parking zone sa palibot sang Iloilo Terminal kag Central Market ginahandaan sang ICTTMO. 36 million nga bilis ang nanoy-tuhay nga humanitarian assistance na palabot sa mga naapektuhan sang bagyong Ramil sa Western Visayas. Probinsya sang Iloilo may 16 na ka medal sa Batang Pinoy 2025. Kag internationally acclaimed nga author nga nagsulat sa mga kilala nga libro kapareho sang The Fault in Our Stars nagupod sa pagtililipon para sa TB-free Guimaras Island Initiative. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:04 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. RDRRMC 6 Operation Center ipaidalom sa Blue Alert status sa pag-observe sang tigkalalag. Ang detalye sang balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginanunsyo sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council 6 na ipaidalom sa Blue Alert status ang Operation Center sa pag-obserba sa tigkalalag sa bunga tuig mag-umpisahan ni sa Oktubre 30 tungtong Nobyembre 4. Sunod kay Office of Civil Defense Director Raul Fernandez, katuyuan sa alert status nga masiguro ang talunsay nga koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno kag local government units labi na kinalauman ang pagdagsa sa mga pumuloy nga mga biyahe kag magkapadulong sa mga sementeryo sa Western Visayas. Kibanduan man ni Director Fernandez sa mga LGUs ni-activate ang ilang incident management teams kag kung may insidente magpakig-angot sa Operation Center para sa talunsay nga koordinasyon kag response. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, baligyan na isang bulak para sa selebrasyon sang Undas magasugod na
subong nga Oktubre hasta Nobyembre 2, 2025 ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Yara sa 340 ka mga stalls ang naprobahan sa Special Services Division para sa mga flower vendors nga magabaligya sang bulak sa Piesta Minatay. Hinpayag ni Hana Almira Rubio, Officer in Charge ng Special Services Division, first come, first serve ang basihan sa pagpili sa mga nahatagan sa permit. Ginpanugyan na naman ang mga vendors sa dalong sa Executive Order No. 108 na magbaligya lamang sa area sang Yulo Drive, Busmeño Street sa Arevalo, MH Del Pilar Street sa Molo, Oñate Street sa kilid sa Plaza Mandurriao, Isnar Street sa City Proper, kag Rizal Street sa Distrito Sang Haro. Mag-umpisa ang baligyan ay sa Oktubre 28 kag magalawig tubtob Nobyembre 2. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Meat kag fish section sa Iloilo Terminal Market, ginbuksan na ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Mahimo na makabakal sang karne kag isda sa bagong Iloilo Terminal Market kasunod sa ginhiwat nga soft opening sa fish and meat section. Natala na nga pagabuksan ng masunod pa nga pwesto sa merkado publiko sa masunod nga mga inadlaw. Dungan nga pagabuksan ang Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market sa maabot nga Oktubre 30. Ini matapos ang pagkayos kag ginpaydalom sa rehabilitasyon paagi sa public-private partnership sang Iloilo City Government kag SM. Pila man ka vendors ang matamat na nga nagpastar sa ilang mga pwesto nga sa iluhan matapos ang pagdemolish sa ilang mga stall sa guwa sang bago nga building. Hindi malipod, may mga adjustments sa vendor nga si Ana Alag apang payag sini nga may kasulhayan naman sa ilang bahin kag sa mga customer sa tion na maging fully operational na ang Iloilo Terminal Market. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin market vendors, may pila ka panawagon sa Iloilo City Government sa pagbukas sang gin-rehabilitate nga super kag Central Market. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas Report. May pila ka panawagon ang mga market vendors sa Iloilo Terminal Market o kung super kag Iloilo Central Market sa pagbukas ang ginarehabilitate nga mga merkado publiko. Sa isa ka press conference ang gintabungan ng Congresswoman Atty. Reneco sa Kabataan Party List, Lucy Francisco sa Panay Consumers Alliance, kag mga market vendors na sa Naineli Vigo, Francesca Erfi kag Alberto Destacamento, gimapresenta ang pila sa mga panawagon sa mga manugbaligya matapos ang kiniwat kapag sinapos sa mga vendors sang super kag Central Market. Lakip sa panawagon sa City Government ang pag-reinstate sa tanan nga manugbaligya unconditionally sa bago nga merkado publiko. Lakip man diri ang utaton ang pag-charge sang goodwill money, pagpatuman sang rent and fee increase moratorium sa pagbukas sang merkado, pag-prioritize sa mga madugay na nga mga manugbaligya kag displaced nga market vendors kag hindi ang mga dalagkuan nga negosyo. Lakip man diri sa suhestyon amo ang himuon nga affordable ang market goods para sa ordinaryo nga konsumidor nga kadamaan mga pigado nga Ilonggo. Dugang pa nga panawagon ang pagmintinas ang public ownership sa mga merkado kag pagpamatok sa privatization o kon public-private partnership o kon corporate takeovers kag ang pagsiguro sang transparency kag accountability sa tunga sang syudad kag mga manugbaligya. Payag ni Congresswoman ko nga plano niya nga makigsapot kay Mayor Raisa Tareñas ang gudi palabot ang concern sa mga vendors bangod sunod sa iya madamo sa ila ang hindi pabor sa pila ka mga pagsulundan. Pasaring man niya nga hindi magpabaya ang Kabataan Party List sa mga manugbaligya tungtong nga malapot ang makatarungan nga proteksyon sa ila palang abuhian. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Samtang hugot nga pagpatuman sang clearing kag no parking zone sa palibot sang Iloilo Terminal kag Central Market ginahandaan sang ICTTMO. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Hugot nga ipatuman sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office ang clearing operation sa palibot sa duha ka dalagko nga merkado publiko sa syudad sa Iloilo, partikular sa Iloilo Central kag Terminal Market sa tiyon nga mangin fully operational na ang merkado. Subo nga matamat na nga nagapangkuha ang mga stall sa palibot sa duha ka merkado. Suno kay ICTTMO Chief Retired Colonel Alderico Garbanzos,
Malapad na ang mga karsada kag magbalik sa kinandan nga ruta ang mga dipasero nga salakyan. Nagapanganda man ang ICT team o sa natala nga soft opening sa Oktubre 30 sa diin magabukas ang duha ka merkado. Sa maabot naman nga Nobyembre 28, target na buksan bilang parking area ang rooftop sa Iloilo Terminal kag Central Market kag suno kay Garbanzos. Ginabanta yara sa 5 agatos ka mga salakyan ang sarang maakomodar sa parking area. Dako naman ang mabulig sini agad mahawanan ang mayor ng mga dalanon kag mapaganagan ang problema sa trapiko malapit sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bayin, Mayor Raisa Treñas ginpangunahan ang pagpanagtag sang emergency kits sa 153 barangay sa syudad sang Iloilo. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa pagpanagtag sang emergency health kits sa 153 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo. Ang mga emergency kits may unod nga pulmo aid kag BP aparatos na may magamit sa mga residente sa tiyon sa emerhensya. Sunod sa alkalde kabahin ini sa pagtuman sang promisa nga buligan kag protektahan ang pumuluyo agon matipigan ang ilay kayong lawas paagi sa Atipan Center. Lauman man ang pagpanghatag sang emergency kits sa ibang mga barangay sa syudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Iloilo may 16 na ka medal sa Batang Pinoy 2025. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Elenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. May 16 na kamedalya ang probinsya sang Iloilo sa nagapadayon nga Batang Pinoy 2025 sa General Santos City. Nakakuha ang probinsya sa 5 ka gold, 1 ka silver kag 10 ka bronze as of 5 a.m. sa October 29. Lakip sa mga gold medalist, Sanday Ayana Angela Sotaridona para sa chess, Winnie John Paclibar sa athletics, Terdy Manaay sa cycling, Kian Labar sa athletics kag Elaine Summer Abanca sa chess. May kapin 19,000 ka mga atleta ang nagapakigbahin sa Batang Pinoy 2025 gikan sa nanuhay-tuhay nga syudad kag probinsya sa pungsod. Ang Batang Pinoy isa ka baseline sports program sa Philippine Sports Commission o PSC bilang suporta sa National Sports Development Agenda sa tinutuyos sang national government nga maghatag sa inclusive sporting event para sa kabataang atleta. Sa sining tuig, magapa-indis-indis ang mga partisipante sa masobra 20 ka sports events. Magalawig ang Batang Pinoy tubtub Oktubre 31. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Elenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpangibabaw ang mga chess players sang probinsya sang Iloilo matapos magdaog sang 3 ka gold kag 2 ka silver sa nagapadayon nga Batang Pinoy 2025 National Championship sa General Santos City. Sa rapid kag blitz events, nagpangibabaw ang 15 anyos nga si Yana Angela Satoridona matapos magdaog sa 2 ka gold. Wala man nagpaulihi si Elian Summer Abanco matapos magdaog sa gold sa blitz event. Samtang daog naman sanday King Lance Pamplona kag Faith R. Janar sang 2 ka silver. Ginapabugal sang Iloilo Provincial Government ang mga nagdalaog nga atleta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gimaras panagbalay sang Ironman 5150 Triathlon 2026. Ang detalye sang balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Magapanagbalay ang probinsya sa Guimaras ang first leg sa 5150 Triathlon Island Series sa masunod nga tuig. Ang official launching ginpatigan sa Pit Stop Hotel Barangay Alagisong Cordan, Guimaras sa dinggin presentari Sunrise Events Incorporated General Manager kag Managing Director Maria Cristina Galaura. Ang 5150 marker kay Governor Maria Lucille L. Nava. Sunod kay Governor Nava, ang kaywatan isa ka transformative gatiuan para sa probinsya. Ang 5150 Triathlon hindi lang isa ka kompetisyon kundi isa man ka kaywatan na mas makilala ang Guimaras sa bilog kag kalibutan. Isa ka destinasyon nga hindi lang kilala sa matamis nga pao kundi isa man ka panibago nga sports tourism destination sa Pilipinas. Ang inaugural 5150 Guimaras maga-features ang 1.5 km nga langoy, 40 km nga pagbisikleta kag 10 km nga dalagan. Napilian ang Guimaras bungod sa matahong nga lugar kag mabasko nga suporta sa probinsya sa sports tourism.
Hiwatan ng first leg sa 5-150 Triathlon Island Series sa probinsya ng Guimaras sa Marso 8 sa masunod nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 36 million pesos nga bilisang nanuituhay nga humanitarian assistance na palabot sa mga naapektuhan sa bagyong Ramil sa Western Visayas. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglabos sa masobra 36 million pesos ang assistance nga napalabot sa DSWD, mga local government unit kag non-governmental organization sa mga pamilya sa Western Visayas nga naapektuhan sa naglabay nga Bagyo Ramil. Sa nasambit nga kandidahan, masobra sa 35 million pesos ang ginhatag sa DSWD Field Office 6 kag masobra sa 1 million pesos naman sa mga LGU kag NGO. Lakip siging palabot sa mga apektado nga pamilya ang family food packs kag ready-to-eat food. Madumduman nga naglabos sa masobra 82,000 nga pamilya ang naapektuhan sa bagyo. Sa karon, wala na sa may nagatinir sa mga evacuation center. Samtang may nakastandby ang DSWD-6 nga masobra sa 87 million pesos nga relief resources nga handa i-augment sa mga magakinahanglan nga LGU nga maapektuhan sa anuman nga kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Serenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Agriculture Western Visayas nagpanagtag sa mga binhi sa mga mangunguma sang Panay kag Rojas City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpanagtag sa binhi ang Department of Agriculture Western Visayas kung DAWV sa mga mangunguma sa Banwasang Panay kag Rojas City. Inikabahin sang quick response assistance ang ahensya bilang bulig sa mga mangunguma sa kapis kapektado sa pagbaha nga dala sa bagyong Ramil. Nagdulong ang DAWV sa 200 kasako sa binhi sa Rojas City, samtang 100 kasako naman ang ginpanagtag sa Banwasang Panay. Ang ginpanagtag na binhi nga mga hybrid seeds na may variety nga NSIC RC222. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Internationally acclaimed na author nga nagsulat sa mga kilalang nga libro kapareho sang The Fault in Our Stars nag-upod sa pagtilipon para sa TB-Free Guimaras Island Initiative. Si Marian Grace Serenieta para sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-upod sa luncheon gathering para sa TB-Free Guimaras Island Initiative ang sikat nga author nga si John Green. Ang American author nga si Green ang nakabaligya sa masobra 50 million copies worldwide sa pila ka mga kilala sini nga libro kapareho sa The Fault in Our Stars, Looking for Alaska kag Turtles All the Way Down. Ang latest nga libro ni Green nga Everything is Tuberculosis, The History and Persistence of Our Deadliest Infection, nagasaysay sa pangkalibutan nga away batok sa makamamatay nga makalalaton nga balatian. Pahayag sa Guimaras Provincial Government nga ang partisipasyon ni Green sa TB-Free Guimaras nagapakita sa iya padayon nga advokasya para sa public health, equity, kag global cooperation sa pagtapna sa tuberculosis. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Serenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. NIA 6 nag-turnover sa housing units sa 32 ka indigenous people families. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-turnover sa housing units ang National Irrigation Administration o NIA 6 sa 32 ka indigenous people o IP families nga apektado sa Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2. Ang housing project ang nahamtang sa Sitio Agburi, Barangay Kahigong Calino, kung sa diin may 35 square meter single detached nga balay ini, nga nahamtang sa 150 square meter nga lote, kag may panangabuyaan para masiguro ang economic sustainability sa mga benepisyaryo. Ang housing project, kolaborasyon sa tunga sang National Housing Authority kag mga local government units samtang ang Iloilo Provincial Government naghatag sang safe kag bastante nga water supply. Yara sa pag-turnover sa NHA Regional Manager Engineer Rizalino Cabahog, NHA Iloilo Guimaras District Officer in Charge, Engineer Ronnie Baldomero, National Commission on Indigenous Peoples Development Management Officer 5, Hazel Axie,
Niya 6OIC Division Manager for Institutional Development Steve Cordero, Kahigon Barangay Captain Jinky Lumugtang, kag IP Housing Homeowners Association President Eduardo Lisa Sr. Nagtambong man sa kaiwatan si Provincial Government Environment kag Natural Resources Office Chief Attorney Cesar Emmanuel Boyco Jr. nga nagrepresenta kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Si Attorney Boyco ang chairperson sa JRMP2 Multipartite Monitoring Team. Para sa Bagong Pilipinas, Mern Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, patay ang ido sa mabungguan sang motorsiklo sa barangay Bakawan, Miag-Aw, Martes ang gabi. Sunod sa mga residente, golpyada lang nga nagtabok ang ido sa dalan, rason nga alang-alang ang driver sa motorsiklo kag nabungguan ang ido. Natumba man ang driver kag nakaagom sang minor nga mga pilas. Gilayon nga ginrespondihan ang biktima kag gindala sa sentro para madapatan sa nagakaigo nga pagbulong. Naibaluan nga masami may aksidente nga nagakatabo sa nasambit nga dalan kag ginapanugyan gid sang barangay ang mga motorista nga maglabay nga maghalong. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Leganes Municipal Police Station ang most wanted person sa Iloilo sa barangay 216, Jose Abad Santos, Manila City. Ang suspect kilala nga si alias Gel, 44 years old, kag residente sang barangay Bahian, Tanhay City, Negros Oriental. 2 counts of rape by carnal knowledge kag sexual abuse nga ginapangatubang sang suspect. Suno kay Iloilo Provincial Office Director Bayani Razalan, ang pagkaaresto sa most wanted person sa probinsya nagapakita lang sang sinseridad kag dedikasyon sang Ilonggo Cops nga matagan sang hustisya ang mga biktima sang krimen. Wala untat ang IPPO sa paglagas sa mga ginapangita sang layi. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang 63 most wanted person ang naaresto sa PRO6 sa isa ka semana. Ang detalye sang balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naglabot sa 63 ka wanted persons ang aresto sa Police Regional Office 6 sa ginpatagang Focused Police Operations o konbirada semana halin Oktubre 20 tungtong 26 sa Bugos sa Western Visayas. Sa nasambit nga numero, 19 ang most wanted persons nga nagapangatubang sa mga kaso para sa homicide, rape, kag robbery. Top performing unit ang Iloilo Police Provincial Office nga naka-aresto sa 10 ka wanted persons kag 18 ka other wanted persons. Sunod kay PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan, ini nagapakita sa padayon nga pagpanikasog sa PRO6 sa pagdakop sa mga kriminal nga nagapanago sa layi. Nagapakita man ni sa opisyal sa epektibo nga police visibility, maskin pabasko nga intelligence coordination kag aktibo nga partisipasyon sa komunidad. Diyan panginmulahan man sa opisyal ang tanan nga operating units bangod sang ilang nga dedikasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Student Parent Quiz B angot sa consumer welfare ginhiwat sang DTI Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naghiwat ang Department of Trade and Industry kung DTI Iloilo sa Student and Parent Tandem Quiz B bilang kabahin sa selebrasyon sa Consumer Welfare Month sa mga tuig. Katiwan sa aktibidad nga mapasang ka naghihibalo sa mga konsumidor, partikular sa kabataan kaginikanan, tuhoy sa ilang kinamatarong kag responsibilidad bilang mga bumalakal. Ang mga tagpasakop kinpamangkotoy sa consumer protection, fair trade kag sustainable consumption. Sa ulihi, nagpangibabaw bilang kampyon ang tandem ng Daniela Pareño kag Nellen Grace Pareño sa Ramon Avancilla National High School. Giningad na naman nga second placer Sanday Tristan Gabriel Beramende kag Lourdes Beramende sang Colegio del Sagrado Corazon de Jesus. Samtang third placer Sanday Princess Breve San Juan kag April Rose San Juan sang Iloilo National High School. Ginpanginbulahan naman ni DTI Iloilo OIC Provincial Director Maria Dorota Chavez ang tanan nga partisipante. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Kag sa katapusan nga balita, 6th Western Visayas Health Research Conference ginbuksan na. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpangunahan ni Department of Science and Technology kung DOST Secretary Renato Siridum Jr. ang pagbukas ng 6th Western Visayas Health Research Conference. Ang aktibidad ginorganisa sa Western Visayas Health Research and Development Consortium kag ginahiwat kada duha ka tuig. Ang karong tuig edisyon may tema nga AI for Health Research in Western Visayas kag nakasentro sa pagduso sa paggamit sa makabagong teknolohiya para mapaayo ang health research and development agud masolusyonan ang pila ka mga bihang sa health industry. Ang tatlo ka daw aktibidad ginakipan sa plenary session, research fora kag competition kag ginapasakupan sa ginatos ka researcher ug kon manalawsaw gikan sa academe, national government agencies kag pribadong institusyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:27 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamuyad to mga kaabyanan ang mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpabilin nga naka-follow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Kaupod si Vermore Aventura kag John Magallanes sa engineering team. Para sa Bagong Pilipinas, ini si Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.